Magandang buhay sa inyong lahat, aming mga taga-subaybay, mga taga-panood, mga mag-aaral, at sa lahat ng mga kabataang laging uhaw sa kaalaman sa matematika. Ito ang inyong Matinik at ang Musikero channel na laging handang tumulong sa inyong mga kabataan. At ang session po natin sa diskusyong ito ay ating ngayong pinamagatang Sets and its Applications Part 5, Tagalog Version. Sa simula ng ating diskusyon, ang ating mga pag-uusapan sa mga oras na to ay ang mga tinatawag nating operations on sets. Actually, mayroon tayong 4 na operations on sets. Una, ito ang tinatawag nating union of sets. Pangalawa, intersection. Pangatlo, difference of sets. At ang pangapat, complement of sets. At bilang panimula, atin munang umpisahan sa ating unang operations on sets. At ito ang tinatawag nating union of sets. At ang ibig sabihin ng union of sets, the union of two sets is the smallest set which contains all the elements of two or more sets. The union of two given sets, C and D, is a set which consists of all the elements of C and all the elements of D, such that no element is repeated. The symbol for denoting union of sets is this symbol na parang letter U. Para sa ating unang halimbawa, ito ang example number 1. Set C, ang mga elements 2, 4, 5, 6. Set D, 4, 6, 7, and 8 ang mga elements nito. Taking every element of both the set C and D without repeating any element, kapag pinagsama natin, ito ang ating kasagutan. Isang new set. At ang mga elements 2, 4, 5, 6, 7, 8. This new set contains all the elements of set C and all the elements of set D with no repetition of elements and is named as union of set C and D. Therefore, symbolically, we write union of the two sets C and D as C union D, which means C union D. Ang simbol ay parang letter U lamang ang ginagamit natin para sa simbolo ng union of sets. Therefore, the union of set C and D is equal to X as that X is an element of C or X is an element of D. Di ba't napakasimple lang? At para naman mas maliwanagan tayo, ang ibig sabihin, anumang meron ng set C at anumang meron ng set D, kapag pinagsama natin ang mga elements nila, magiging isa na lang. Yun nga lang, bawal ang paulit-ulit sa pagsusulat ng mga elements. Hindi mo pwedeng isulat ng doble ang 6. Isang beses lang may susulat yan. Yan ang ibig sabihin ng union of sets. At kung anong meron ng C, pag-aari na rin ng D kapag pinagbuklod natin ang mga elements na yan. Anumang meron ng D, pag-aari na rin ni C. Parang mag-asawa lang yan. Lahat ng mga elements, lahat ng parte, lahat ng gamit na may meron ng bawat isa, magiging isa na lang. Yan ang practical example ng union of sets sa totoong buhay. Para naman ngayon sa ating pangalawang halimbawa, ano ba ang union ng set C at set D sa mga given examples natin ito? Ang mga element ng set C natin, A, B, C, D na pawang mga small letters. Set D, ang mga elements C, D, E, F. Kapag pinagsama natin o pinagbuklod natin ang lahat ng mga elements, meron ng bawat isa, magiging isa na lang. At syempre, ito ngayon ang ating final answer, ang ating kasagutan. The union of set C and D is equal to A, B, C, D, E, F na naka-enclose gamit ang mga curly braces and at the same time separated by commas. Ngayon naman, ito naman ngayon ang mga properties ng operation of union.
Actually, meron tayong 5 properties. Magmula commutative law hanggang associative law, followed by law of identity element, idempotent law, at ang law of universal set. O hindi ba? May 5 tayong batas na sinusunod pagdating sa union of sets. At ito ang kanyang mga properties of the operation. At syempre naman, ito ngayon ang kahulugan ng bawat law. Commutative law, ang union ng A at B, equal lang sa union ng B at A. Associative law, ang union ng B at C, and then union with A, ay kamukha lamang ng union at A at B, and then afterward, union with C. Associative law yan. Pero kapag law of identity element, ganito lang kasimple ang expression natin. The union of A with empty set is always set A. Ang idempotent law naman, the union of set A with itself is always A. And then we also have the law of universal set. The union of universal set and set A is always equal to the universal set. Ngayon naman, para sa ating second operations on sets, ang tawag natin dito is intersection of sets. Ang ibig sabihin, intersection of two given sets is the largest set which contains all the elements that are common to both given sets. The intersection of two sets, A and B, is a set which consists of all the elements which are common to both A and B. The symbol for denoting intersection of sets is like an inverted U at yan ang simbolo natin. At para mas maging maliwanag ang paliwanag natin regarding about intersection of sets, ang ibig sabihin niyan, kapag may dalawang given set example ka, ang intersection of sets ng dalawang set ay kung ano yung parehong meron nila. At kung realidad ang ating pag-uusapan, kapag meron tayong dalawang sets, ang intersection of sets ng mga given sets natin ay ang kung ano yung pareho nilang meron. Sa realidad, ito yung tinatawag nating compatibility. At para naman mas maging maliwanag pa ang ating eksplanasyon, ito ngayon ang ating unang halimbawa. Set S equal 2, 3, 4, 5, 6 at ang set T 3, 5, 7, 9. Ngayon, ano yung pareho nilang meron? Anong meron ng S na meron din ng T o anong meron ng T na meron din ng S? At syempre, ito ngayon ang ating kasagutan. Ang intersection ng S at ng set T ay ang sagot na 3 and 5 na naka-enclose gamit ang dalawang braces at separated by commas ang ating mga elements. Ang ibig sabihin, the intersection of S and T is equal to 3, 5. Or maaari din natin itong isulat ng ganito. The intersection of S and T equal X, such that X is an element of S and X is an element of T. At ito naman ngayon ang ating pangalawang halimbawa. Set A, 1, 3, 4, 5, 9. Set B, 2, 3, 4, 5, 6. Now, find the intersection of two sets A and B. At ito ngayon ang ating solusyon. The intersection of A and B equals 3, 4, and 5. Kasi yan lang, yung mga yan lang ang parehong meron ng set A at set B. Therefore, the intersection of A and B is equal to 3, 4, 5. At ngayon naman, kailangan malaman natin ang mga properties ng operation ng intersection.
At ito ang mga sumusunod na law na maaari nating sundan o sinusundan natin pagdating sa operation of sets. At syempre, bilang payong kaibigan, ang paalala ko sa inyong mga kabataan, ang mga important notes na yan na properties ng operation of intersection, pakiusap. Huwag na huwag ninyong kakalimutan kasi importante ang mga yan. Para sa ating diskusyon, difference of sets. If A and B are two sets, then their difference is given by A minus B or B minus A. Another one, if A is equals to 2, 3, 4 and B is equal to 4, 5, 6, A minus B means element of A which are not the elements of B. In the above example, A minus B ang sagot natin, ang mga elements nito 2, 3. Ang ibig sabihin, anong meron ng A na wala ang B? In general, B minus A is also equal to X such that X is an element of B and X is not an element of A. If A and B are disjoint sets, then A minus B is equal to A and B minus A is equal to B. At sisimplihan pa natin. Ang ibig sabihin ng A minus B, iba sa ibig sabihin ng B minus A. Ang ibig sabihin ng difference between A and B, anong meron ng A na wala ang B? Pero magkaiba yan sa sagot ng ano ang difference ng B and A. Ang ibig sabihin nun, anong meron ng B na wala ang set A. At syempre naman, ito ang ating example number 1. Given, set A equals 1, 2, and 4. Set B, 6, 7, and 9. Find the difference between the two sets. Ano nga ba ang sagot sa A minus B? Tinang natin mamaya sa solusyon natin. Para sa ating example number 1, dalawa ang pinapahanap ng kasagutan. Ang una, ano raw ang difference ng A at B kapag ang given natin ng A is 1, 2, 4 at ang B naman is 6, 7, 9. Ano bang meron ng A na wala ang B? Definitely, ang sagot is 1, 2, and 4. Set A pa rin. And then, yung pangalawa naman, ano daw ang difference between B and A? Ang sagot sa A minus B, tandaan, at ang kasagutan sa B and A, magkaiba. Hindi sila pareho ng sagot. So, ano ngayon ang difference between A and B? Ang sagot, 1, 2, 4 na mga elements na nakapaloob sa dalawang curly braces and at the same time separate by commas. At para naman ngayon sa ating pangalawang halimbawa, set M is equal to A, B, C, D, T, F and set N is equals to B, D, F, X. Find the difference between the two sets. Ano ang value ng M minus N at ano ang value ng N minus M. At ngayon naman, ang una nating gagawin is yung hanapin kung ano ba yung pareho silang meron. Anong parehong meron ng dalawang sets natin? So, ang gagawin ko, ganito lang. Ang dalawang halimbawa ng sets natin, ang set M at ang set N, kapag hinanap natin ang difference between M and N, ang magiging kasagutan natin is M minus N equals, at ang sagot, ACT. Small letter A, comma, small letter C, comma, and then naka-enclose sa braces. Isa pang tanong, ano naman ang N minus M? Kapag nahanap ang M minus N, ibig sabihin kayang-kaya ding hanapin ang N minus M. At ang ating kasagutan is simply X. At syempre naman, meron din tayong tinatawag na complement of sets. In complement of a set,
If U is the universal set and A is a subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not elements of A. Symbolically, we denote the complement of A with respect to U as A. At syempre, para sa ating unang halimbawa, example number 1. If U equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and set A 1, 3, and 7, ano daw ang complement ng set A? Complement of set A is actually equal to U minus A. We observe that 2, 4, 5, and 6 are the only elements of U which do not belong to A. Therefore, complement of set A is equal to 2, 4, 5, and 6. O sa madaling pananalita, anong meron ng universal set na wala ang set A? Yan ang ibig sabihin ng complement of set A. At syempre, ito naman ngayon ang ating example number 2. If U is equal to A, B, C, D, E, F, and set B is equal to A, D, E, find the complement of set B. Alam naman natin na ang complement of set B is equal to U minus B, wherein U minus B ang ibig sabihin anong meron ng universal set na wala ang set B. O hindi ba, napakadali lang nating isolve yan. Simpleng-simple lang yan, kaibigan. And then, finally, ito na ngayon ang ating kasagutan. We observe that B, C, and F are the only elements of U which do not belong to B. Therefore, the complement of set B is also U minus B, or the difference between U and B. At ang final answer natin, ang mga elements na B, C, F na naka-enclose gamit ang curly braces and at the same time separated by commas. Hanggang sa muli mga kaibigan at mga kabataan, ito ang inyong matinik at ang musikero channel na nagsasabing maraming salamat sa inyo. Huwag lamang po nating kalilimutan na God is great, God is good. God bless us all po.